Anumang kabutihan o kasamaan na gawin mo sa kapwa ay pwedeng bumalik sa iyo. May good and bad karma na tinatawag. Kaya kailangan nating pag-isipang mabuti ang mga desisyon na gagawin natin. Ikaw, anong maling bagay ang nagawa mo sa buhay na labis mong pinagsisihan sa bandang huli? Maraming kayang gawin at isakripisyo ang pag-ibig. Kaya nitong hamakin ng lahat, makuha lamang ang minimithing kagustuhan. Ang iba pa sa atin ay handang gumawa ng mali, maging masaya lamang kasama ang taong mahal niya. Pero huwag nating kakalimutan na bawat mali o kasalanan na ating ginagawa ay may kapalit na kaparusahan. Ang sulat na ating babasahin ay pinadala ng ating kabarangay na si Jenna. Isang babae na umibig pero niloko ng kanyang minamahal. Pero binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon sa kabila ng sitwasyon na mali sa mga mata ng tao. Naging pangalawa siya sa buhay ng lalaking minamahal niya. Pinili niyang maging kabit para lamang maging masaya siya kahit na may masaktan pa siya na ibang tao. At nang dahil doon ay isang sumpa ang mabibitawan na kapalit ng kasalanan na kanyang ginawa. Sumpa na hindi lamang sisira ng kanyang mukha kung hindi pati na rin ng kanyang buhay. Gusto mo na bang makilala si Jenna at ang tao na sumumpa sa kanya? Handa ka na bang mainis, maiyak at matakot sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nagmahal ka na rin sa maling oras at pagkakataon? Nakasakit ka na rin ba ng ibang tao ng dahil lamang sa sarili mong kaligayahan? Handa ka bang ipaglaban ang isang maling pagmamahalan? O bibitaw ka na lamang at gagawa ng tama? Si Jenna kaya, anong pinili niyang gawin sa bandang huli? Naging masaya kaya siya sa kabila ng mga maling nagawa niya? Malalaman natin ang sumpang natanggap niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag nagmamahal tayo ng sobra ay nagiging bulag tayo sa kung ano ang mali at tama. Minsan nga ay alam nating mali ay pinagpapatuloy pa rin natin kasi doon tayo masaya. Mahirap naman kasi talagang pigilan ng kung ano man ang sinisigaw ng ating puso. At mas mahirap diktahan ng puso sa kung sino ang dapat nitong mahalin. Kaya mas nanaisin nating maging masaya kahit ang kapalit ay pagkasira ng ibang tao. Magandang araw sa iyo, Papa Dudut. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Jenna, 31 years old, taga Mindoro at dating nagtatrabaho sa bangko. May ilang ulit ko rin pinag-isipan kung dapat nga ba akong sumulat sa inyo sa dinami-rami na mga nangyari sa buhay ko. Etong parte pa talaga na isi-share ko ngayon ang naisipan kong isulat. Ang parte ng buhay ko na matagal ko nang gustong kalimutan pero bago ko tuluyang ibaon sa limot ang lahat. Ikakwento ko muna sa inyo para man makapag-iwan ako ng kaunting aral sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Sa Maynila po ako nagtatrabaho noon nang makilala ko si Joe, Papa Dudut. Magkatabi lang halos ang building na pinagtatrabahuhan namin. Naging close kagad kami sa isa't isa nang magkasabay kaming kumain sa isang fast food chain. Mabait siya, matipuno ang pangangatawan at talaga namang gwapo sa paningin ko. Kaya nga nang ligawan niya ako ay hindi na ako nagpakipot pa. Sinagot ko na kagad si Joe at naging boyfriend, Papa Dudut.
Dadalhin kita sa impyerno, Jenna! Sinusumpa kita sa ngalan ng Diablo! Grabe yung overtime natin kanina, no? Oo, nakakaloka talaga, Terry. Ang daming pinagawa sa atin ng masungit na supervisor na yun kanina. Ang layo pa naman ng deadline ng mga report pero kung makapagpara siya ng trabaho, parang bukas na yung presentation. Paano? Masyadong pabibo sa mga manager natin. Gusto niya kasi, siya yung susunod na ma-promote kaya nagpapabango ng pangalan. Nagpapabibo ka mo sa mga manager natin. Hi. Ikaw si Jenna, di ba? Oo. Bakit? Sino ka? Hindi mo siguro ako kilala pero yung asawa ko, kilalang kilala mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Layuan mo na sana ang asawa ko. Ano? Anong sabi mo? Ang sabi ko, layuan mo na ang asawa ko. Hoy, miss! Sino ka ba, ha? Bakit hindi ka muna magpakilala ng maayos sa amin? Hindi yung bigla mo nalang kami lalapitan at sasabihin ng ganyan tong pinsan ko? Alam mo bang pwede ka naming idemanda dahil dyan sa mga sinasabi mo na yan? Baka ang ibig mong sabihin, si Jenna ang pwede kong idemanda sa kasong pakikiapid sa lalaking may asawa na. Alam mo, Jenna, umalis na nga tayo dahil mukhang siraulo lang tong babae na to. Mabuti pa nga. Tara na. Ako si Elaine, ang asawa ni Joe. Anong sabi mo? Pakiulit mo nga. Ang sabi ko, ako si Elaine, ang asawa ng boyfriend ng pinsan mong si Jenna. Hindi! Hindi ako naniniwala. Hindi totoo yung sinasabi mo. Nag-iimbento ka lang ng kwento. Gusto mo bang pakitaan pa kita ng marriage certificate namin ni Joe? Pwede ba umalis ka na nga? Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis at sabihin ko na nang gugulo ka dito. Jenna, hindi kita nalapitan para guluhin ka. Ayoko ng away kaya kinakausap kita ng maayos. At kagaya ng sinabi ko kanina, gusto kong makiusap sa'yo. Nalayuan mo na ang asawa ko. Alam mo, miss... Elaine ang pangalan ko at Mrs. na ako. Wala akong pakialam kung ano pa man ang pangalan mo. Baka naman kasi nagkakamali ka lang ng babaeng nilapitan. Baka magkapangalan lang ang boyfriend ko at ang asawa mo, kaya pwede ba? Tigilan mo nga ako. Eto, tignan mo tong litrato na hawak ko. Wedding picture namin ng asawa kong si Joe. OMG, Jenna! Yung boyfriend mo nga yung nasa picture! Naniniwala ka na ba na ang boyfriend mo at ang asawa ko iisang lalaki lang? I'm sure naman na edited yung picture na yan. Walang asawa ang boyfriend ko, kaya tigilan mo na ako. Huwag mong guluhin ang relasyon naming dalawa. Ikaw ang nanggugulo sa relasyon naming mag-asawa. Jenna, ayoko naman talaga ng gulo. Kaya please lang, layuan mo na ang asawa ko. Huwag mong sirain ang pagsasama namin. Marami namang ibang lalaki dyan. Yung single pa at walang asawa. Huwag na si Joe. Huwag na ang asawa ko. Nakikiusap ako. Huwag mo na siyang agawin sa akin. Huwag mo nang agawin ang asawa ko. Huwag mo na kaming sirain. Papadudot, hindi ako makapaniwala noon sa sinasabi sa akin ng babaeng si Elaine na asawa raw siya ng boyfriend kong si Joe. Siyempre, bago ko sinagot si Joe ay kinilala ko na rin naman muna siyang mabuti. Alam ko ang mga social media account niya at ni isa ay wala akong nakita na post niya na kinasal na siya. Kaya ayoko sanang maniwala sa sinasabi sa akin ni Elaine. Pero sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin ay may parte sa sarili ko na nararamdaman kong nagsasabi siya ng totoo. Bakit ba naman kasi magsisinungaling ang isang kagaya niya? Tapos may litrato pa siya na mukha nga silang kinasal ni Joe sa loob ng simbahan. Siguro'y kaya hindi rin kagad ako makapaniwala sa sinabi niya ay dahil na rin sa itsura niya. Medyo maliit lang siyang babae, papadudot. Nang lumapit siya sa akin noon ay nakasuot siya ng pantalon at maluwag na t-shirt.
Bahagyang nakapuyod ang kulot niyang buhok at oily pa ang kanyang pisngi. Para bang ang layo ng lugar na pinanggalingan niya dahil mukha siyang pagod at puyat. Na hindi niya man lang nagawang maglagay ng powder sa pisngi niya. Napakalayo niya sa itsura ko. Kung mahilig ako mag-makeup at magsuot ng mga usong fitted na dress, si Elaine naman ay mukhang losyang na napag-iwanan na ng panahon. Kaya hindi ko maisip kung paano ba siya papatulan at magiging asawa ni Joe Papadudut. Anong ginagawa mo dito sa apartment namin, Joe? Hindi mo kasi sinasagot ang mga tawag ko, Beb. Pwede ba? Huwag mo nga akong tinatawag na ganyan. Ano ba kasing problema? Bakit hindi ka man lang nagre-reply sa mga text o chat ko mula kahapon? Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Jenna, hindi ko maintindihan. Bakit ka ba nagkakaganyan? Wala ka talaga naiintindihan sa nangyayari ngayon, ano? Oo, dahil okay naman tayo na magkausap tayo sa tawag kahapon ng umaga. Tapos bigla ka na lang hindi sumasagot sa mga tawag ko kagabi. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung bakit bigla ka na lang nagkakaganyan. Gusto mong maintindihan kung bakit nagkakaganito ko? Oo nga. Kaya nga ako nandito para ayusin kung ano man ang gumugulo sa relasyon natin ngayon. Bakit hindi mo muna ayusin ang relasyon nyo ng asawa mo bago ang relasyon nating dalawa? Ha? Asawa? Subukan mo mag-deny at magsinungaling sa akin, Joe. Kukunin ko talaga yung malaking gunting namin para putulin niyang dila at pagkalalaki mo. Teka, paano mo nalaman ang tungkol kay Elaine? Hinarang lang naman niya kami ni Terry na makalabas na kami ng opisina kagabi at doon niya ako kinausap. Sinabi niya sa akin ang lahat ng tungkol sa inyong dalawa. Walang yaka, Joe. Ginawa mo pa talaga akong kabit mo sa loob ng 3 buwan na relasyon nating dalawa. Jenna, sorry pero makinig ka muna sa akin. Ano pa bang dapat kong marinig mula sa'yo? Alam ko na nga ang lahat eh. Alam ko nang kasal ka at ginawa mo akong kabit mo. Nakita ko pa nga yung wedding picture ninyo ng asawa mo. Kaya wala na akong dapat pang pakinggan na kahit ano mula sa'yo. Oo, kasal ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Ay, wow! Dapat pala mag-thank you pa ako kasi minahal mo ko kahit kabit mo lang ako. Kahit kailan naman kasi hindi ko talaga minahal si Elaine. Pwede ba, Joe? Pinakasalan mo ang babae na yun at nagsasama kayo sa iisang bahay hanggang ngayon. Tapos sasabihin mo na kahit kailan hindi mo siya minahal? Iba ka rin naman talaga eh, no? May tama na yata yung ulo mo eh. Dahil yun nga ang totoo. Magkatrabaho kami ni Elaine sa unang kumpanya na pinasukan ko. May isang beses na nagkaroon ng party pagkatapos ng trabaho namin. Nalasing ako, tapos may nangyari sa aming dalawa. Nabuntis ko siya at sinugod ako ng tatay niya sa bahay ko. Pagkatapos tinutukan niya ako ng baril. Tinakot niya ako na kung hindi ko pakakasalan si Elaine, papatayin niya ako. Wala akong nagawa. Pinakasalan ko si Elaine kahit hindi ko talaga siya mahal. At kahit kailan, hindi ko siya magagawang mahalin lalo na mula nung nakilala kita. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang yung tungkol sa kanya? Kapag ba nalaman mo na may asawa na ako, kakausapin mo pa rin ako? Papansinin mo pa rin ako? Mamahalin mo pa rin ba ako? Di ba hindi na? Pero nagsinungaling ka pa rin at ginawa mo akong kabit mo! Hindi mo alam kung gano'ng kasakit sa akin yun! Hindi ko naman talaga ginusto magsinungaling sa'yo. Ang gusto ko lang, mapalapit ako sa'yo. Ang mahalin mo ako. Jenna, sorry kung nasaktan kita o nasasaktan kita hanggang ngayon. Pero maniwala ka sa akin na ikaw lang talaga ang mahal ko. Ikaw lang at wala nang iba. Joe! Ayoko maging kabit! Sino bang may sabi na habang buhay ka magiging pangalawa sa buhay ko? Ikaw nga mahal ko, hindi ba? Siyempre, ikaw yung pipiliin ko na makasama. Hihiwalayan ko si Elaine para sa'yo. Sigurado ka? Gagawin mo yon? Oo! Kasi nga kahit kailan, hindi ko naman talaga siya minahal. Wala rin kaming anak dahil nakunan siya noong ika-4 na buwan ng pagbubuntis niya. Patay na rin ang tatay niya, kaya wala nang pwede pang manakot sa akin ngayon. Jenna, ikaw ang nagbigay ng dahilan para kumawala na ako sa relasyon namin ni Elaine. Kaya please naman ayusin na natin yung sa ating dalawa. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Ikaw lang, Jenna. Papadudot nung una ay plano ko na talagang makipaghiwalay kay Joe dahil niloko niya ako. Wala sa bokabularyo ko ang maging kabit o pangalawa sa buhay ng lalaking mahal ko.
Kaya bago pa kami magkita ay nasa isip ko na noon ang tapusin ko na ang lahat sa aming dalawa. Pero hindi pala ganong kadaling hiwalayan ng taong mahal mo. Hindi madaling tapusin ang relasyon na sobra mong pinahalagahan kahit sa maikling panahon lamang. Kaya naman papadudot pumayag na ako sa gustong mangyari ni Joe na hindi matapos ang relasyon naming dalawa. Pumayag na ako na maging pansamantalang pangalawa sa buhay niya. Alam ko naman na tutuparin niya ang pangako niya dahil ramdam ko na mahal niya rin talaga ako. Alam kong marami sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon ang gusto na akong kalbuhin dahil sa parte na ito ng sulat ko. Selfish na akong selfish. Pero mahal ko talaga si Joe at ayoko siyang mawala sa akin. Kaya naman nagdesisyon ako na ituloy ang lahat sa amin noon at maghintay na hiwalayan niya ang losyang niyang asawa na si Elaine Papadudut. Papadudut, hindi madali ang maging pangalawa lalo na ang maging kabit sa isang relasyon. Hindi ko rin yon kaagad sinabi sa pinsan at kasama ko sa apartment na si Terry. Dahil alam ko na tututol siya sa desisyon na ginawa ko. Kilala ko si Terry at palaging doon siya pumapanig sa kung ano ang tama. Sinabi pa nga niya na naaawa raw siya kay Elaine dahil niloko rin ito ni Joe. Pero hindi na lamang ako umimik noon dahil wala naman talaga akong pakialam kay Elaine. At ang totoo ay mas gugustuhin ko pang masaktan ang ibang tao kesa ang sarili ko. Papadudot, gano'n naman talaga sa pag-ibig, hindi ba? Dapat na palagi nating inuuna ang mga sarili natin kesa sa ibang tao. Paano natin mahanap ang totoong kaligayahan sa pagmamahal kung uunahin pa nating alalahanin ang mararamdaman ng iba? Dapat na wala tayong ibang pinofocus kung hindi ang mga sarili natin at kung paano tayo magiging masaya. At yun lang ang ginawa ko noon, Papadudut. Ay, sa wakas, Sabado na bukas at pwede na akong magpuyat mamaya sa mga pending na K-dramang papanoorin ko. Ako nga rin ang dami ko nang gustong panoorin pero hindi ko pa masimulan. Sabay na lang tayong manood at magpuyat mamaya pag uwi natin sa apartment. Hindi pwede. Bakit naman? Pupunta raw kasi si Joe mamaya sa apartment. Magdadala raw siya ng pizza pang food trip namin habang nagmo-movie marathon sa laptop ko. Teka nga, tama ba yung narinig ko? Pupunta yung manluloko na lalaking yun sa apartment natin mamaya? Oo. At kailan pa kayo nagkaayos? Nung isang gabi lang iyak ka ng iyak tapos hindi lang ako nakauwi ng apartment kagabi, biglang okay na ulit kayong dalawa? Anyari? Pumayag ka talaga na maging kabit ng lalaking yun? Pansamantala lang naman yun. Anong ibig mong sabihin na pansamantala? Kasal na nga yung lalaking yun, di ba? Hoy, Jenna, baka nakakalimutan mo walang divorce dito sa Pilipinas. Pero may annulment. So umaasa ka talaga na mapapawalang bisa ang kasal nilang dalawa para maging happily ever after ang relasyon yun ng Joe na yon? Sa hiwalayan din naman kasi mapupunta ang relasyon nila ng asawa niya. Kasi nga, hindi naman talaga niya mahal ang Elaine na yun, no? Bakit niya pinakasalan kung hindi naman pala talaga niya mahal? Ay nako, mahabang kwento, Terry. As in. Jenna? Eto na nga ang sinasabi ko Ikaw na naman? Ay nako, Terry, mabuti pa doon na lang tayo sa kabila maghintay ng taxi kasi mukhang walang dadaan sa pwesto na to. Jenna, sandali lang. Mag-usap muna Bitiwan tayo. mo nga ang kamay ko! Wala tayong kahit anong dapat pag-usapan. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ano bang sinasabi mo? At saka pwede ba, huwag kang umiyak-iyak dyan? Jenna, nakipag-usap ako sa'yo ng maayos na hiwalayan mo ang asawa ko pero anong ginawa mo? Bakit bigla na lang niyang sinabi na gusto na niya makipaghiwalay sa akin? Bakit ako ang tinatanong mo? Ako ba si Joe? Bakit hindi siyang tanungin mo? Dahil alam ko naman na ikaw ang dahilan kung bakit sinabi niya na makikipaghiwalay na siya sa akin. Alam mo naman pala Bakit sinasayang mo pa ang oras ko? Jenna, parang awa mo na. Hiwalayan mo na si Joe. Huwag mo nang guluhin ang relasyon naming dalawa. Kay Joe mo sabihin yan dahil siya nagmamakaawa sa akin na huwag ko siyang hiwalayan.
Ginawa ko na yun, pero buo na raw ang desisyon niya. Gusto niya nagtapusin ang lahat sa relasyon namin biglang mag-asawa. Jenna, kung gusto mo, luluhod ako dito sa harapan mo para lang layuan mo na ang asawa ko. Pwede ba huwag ka nga magpaawa dyan dahil wala rin naman akong pakialam? Bakit kasi hindi ka nalang humarap sa salamin para malaman mo kung bakit ka gustong hiwalayan ni Joe? Ano ba? Jenna, tama na. Sumusobra ka na, ha? Totoo naman ang sinasabi ko Sino ba naman kasing lalaki ang magkakagusto sa losyang na to? Kung hindi lang naman niya nilasing si Joe, hindi siya pakakasalan nito. Desperadang babae. Napakasama mo. Napakatigas ng puso mo. Kahit ano pang sabihin mo, ako pa rin ang pinili ni Joe. Dahil hindi hamak na mas maganda naman at sariwa ako kesa sa'yo, no? Jenna, tama na. Huwag mo na siyang pagsalitaan ng ganyan. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo para magising na siya sa katotohanan na kahit kailan, hindi naman talaga siya minahal ni Joe. Wala kang kasing sama. Ito ang tandaan mo, hindi kayo magiging masaya ni Joe. Sinusumpa ko. Magiging impyerno ang buhay niyong dalawa, lalo ka na. Sisirain ko ang buhay niyo. Sinusumpa ko na sisirain ko ang buhay mo, Jenna! Jenna, tara na nga. Nakakatakot na siya eh. Bahala ka na nga dyan, losyang. Sinusumpa kita, Jenna! Magiging impyerno ang buhay mo! Susundan kita kahit saan ka pumunta! Susundan ka ng sumpa ko! Ipaparanas ko sa'yo lahat ng sakit na nararanasan ko ngayon! Sinusumpa kita! Sinusumpa kita sa ngalan ng Diablo! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay medyo kinilabutan ako sa mga salitang lumabas mula sa bibig ni Elaine. Nakita ko rin ang matinding galit at sakit sa lumuluhan niyang mga mata. Nakaramdam ako ng awa nang mapaluhod na lamang siyang umiiyak ng iwanan namin ni Terry. Siyempre hindi naman ganong katigas ang puso ko para hindi siya kaawaan. Pero hindi ibig sabihin noon na bibitawan ko na si Joe, lalo na at ako ang pinili nito. Papa Dudut, naniniwala ako noon na kami talaga ni Joe ang para sa isa't isa. Hindi naman kami magkakagustuhan kung walang dahilan ang espesyal na nararamdaman namin. Ang sabi nga ni Joe, hindi naman daw niya talaga mahal ang asawa niya. Sadyang napikot lamang siya nito, kaya ang ibig sabihin may isa pang babae ang nakalaan para mahalin niya. At yun ay walang iba kung hindi ako. Ang pagtatagpo namin sa maling oras o panahon ay pagsubok lamang para mas mahalin namin ni Joe ang isa't isa, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod namang maglinis ng banyo. Dapat pala si Terry na lang pinaglinis ko. Kasi ako naman na naglinis nung nakaraang linggo. Ay, ang mabuti pa, magpalibre na lang ako sa kanya ng dinner para naman makabawi siya sa akin. Ay, si Terry siguro yung kumakatok sa may pinto. Naiwan niya na naman siguro yung susi niya. Makalabas na nga ng kwarto nang mabuksan ko ang pinto. Sandali lang, Terry! Kung makakatok naman dyan, parang gutom na gutom lang. Bakit pa kasi palagi mo na lang nakakalimutan ng... Elaine? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang address ko? Sinira mo ang buhay ko, Jenna. Ha? Sinira mo ang buhay ko, kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Pwede ba? Umalis ka na nga dito. Kung hindi, ipapabarangay talaga kita. Bakit ba napakatigas ng puso mo? Bakit hindi ka naawa sa akin? Umalis ka na! Kung hindi tatawag na talaga ako ng barangay tanod! Nakiusap ako sa'yo. Nagmakaawa. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo pa rin ang asawa ko. Mga agaw kang babae ka! Uy, teka, Elaine! Bakit ka pumapasok? Ano ba? Sinasabi ko sa'yo, ipapabarangay talaga kita! Umalis ka na dito! Lumabas ka na! Ikaw ang sumira ng buhay ko, Jenna. Sinira mo ang pagsasama namin ni Joe. Inagaw mo sa akin ang asawa ko. Kaya gagawin ko ang lahat para masira rin ang buhay mo!
Sinabi ko na sa'yo na si Joe ang lapit sa akin. Kaya siya dapat ang inaaway mo at hindi ako. Sinusumpa ko na magbabayad ka. Sisirain ko rin ang buhay mo. Sisirain ko ang mukha mo para hindi ka na magustuhan ng asawa ko. Ano ba, Elaine? Bitawan mo yung kutsilyo na yan. Papatayin kita, Jenna. Papatayin kita para magsama na tayo sa impyerno. Wala akong kasalanan sa'yo. Kaya wag mo akong ganituhin. Bitawan mo ang kutsilyo na to. Diyos ko, buti na lang ko kagad yung pinto ng kwarto. Papatayin kita, Jenna! Kailangan ko tumawag ng pulis! Umalis ka na, Elaine! Parang awa mo na! Umalis ka na! Kung ayaw mong ipapulis na talaga kita! Sinira mo buhay ko! Kaya sisirain ko rin ang buhay mo! Wala akong kasalanan sa'yo, Elaine! Sisirain ko ang buhay mo! Wala akong kasalanan sa'yo, Elaine! Hindi ko pinilit si Joe na piliin ako! Umalis ka na! Parang awa mo na! Umalis ka na! Umalis ka na! Jenna? Jenna, ayos ka lang ba dyan sa loob ng kwarto? Terry? Oo, ako to. Bakit ka ba sumisigaw dyan? Buksan mo nga tong pinto. Terry! Terry, nandiyan si Elaine! Gusto niya akong patayin! Ha? Wala si Elaine dito. Pwede bang buksan mo tong pinto? Nag-aalala na ako sa'yo. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't pawis na pawis ka at iyak ka ng iyak? Terry, maniwala ka sa akin! Nandito si Elaine kanina lang! May hawak siya kutsilyo! Gusto niya akong patayin! Pero wala nga siya dito. Ako lang ang mag-isa dito, oh. Hindi! Nandito siya kanina! Gusto niya akong saktan! Gusto niya sirahin yung mukha ko! Gusto niya akong patayin! Kumalma ka nga muna. Oh, nagre-ring yung cellphone mo. Sagutin mo na, baka importante pa yan. Si Joe, tumatawag. Hello, Joe? Hello, Jenna. Wala na si Elaine. Patay na siya. Papadudot hindi ako makapaniwala nang marinig ko ang sinabi ni Joe tungkol sa asawa niyang si Elaine. Sigurado kasi ako na si Elaine ang sumugod sa akin sa loob ng apartment namin ni Terry. Magulo ang kanyang buhok, pawisan ang mukha niya at may hawak siyang kutsilyo na gusto niyang isaksak sa akin. Buhay na buhay siya ng mga oras na yon. Pero nang libutin namin ni Terry ang buong apartment ay wala kaming Elaine na nakita. Pati ang kutsilyo na umagi sa kung saan ay hindi namin natagpuan. Doon ko unti-unting napagtanto na baka tama si Terry na malikmata ko lamang ang nakita kong Elaine na sumugod sa akin. Papadudot nang matapos ang pag-uusap namin ni Joe sa cellphone na tungkol sa pagkamatay ni Elaine dahil aksidente itong nakuryente sa loob ng bahay ay biglang bumalik sa isipan ko ang naging huling pag-uusap namin. Ang pagmamakaawa ni Elaine sa akin na hiwalayan ko na si Joe. Nakaramdam ako ng pagka-guilty dahil pakiramdam ko ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Pero sa kabilang banda ay pilit ko rin kinukumbinsi ang sarili ko na wala akong kasalanan. Dahil hindi ako ang gumawa ng paraan para mamatay siya sa pagkakakuryente. Katangahan niya kung bakit yon nangyari. Isa pa ay bakit ko naman susundin ang pakiusap niya noon na hiwalayan na si Joe. Ako nga ang pinili nitong mahalin. Kung nagkataon na siya ang pinili ni Joe ay tatanggapin ko yon at hindi na ako maghahabol pa. Pero malas niya at swerte ko naman na ako ang mahal ng lalaking parehong tinitibok ng puso namin ni Elaine. At kapag alam nating mahal tayo ng taong mahal natin, wala tayong dapat na gawin kung hindi suklian at ipaglaban yon. At yon lang naman ang ginawa ko noon, papadudot.
Tinanggap ko ang pagmamahal ni Joe at sinuklian ng doble kahit pa may asawa na siya, Papa Dudut. Papa Dudut, pagkatapos mailibing ni Elaine ay muling naging tahimik ang relasyon namin ni Joe. Hindi ako pumunta sa burol o libing pero sinabi ni Joe na halos walang pumuntang kamag-anak si Elaine para makiramay. Patay na rin kasi ang tatay nito at wala nang ibang kilala pa si Joe na kamag-anak ng asawa niya. Kaya nga 2 araw lang ang naging burol at pagkatapos ay libing na kaagad. Pagkalipas lang din ng ilang linggo ay unti-unting nabawasan ang pagka-guilty na nararamdaman ko noon. Siguro kasi sinasabi rin ni Joe na wala namang may gusto sa amin nang nangyari kay Elaine. Hindi kaming dalawa ang may kasalanan kung bakit ito namatay. Sinabi rin ni Joe na baka nakatadhana yung mangyari para hindi na kami mahirapan pang dalawa sa relasyon namin. Kumbaga ay oras na talagang mawala ni Elaine dahil oras na rin para magpatuloy ang masaya at tahimik naming relasyon ng boyfriend ko, Papa Dudut. Tapos ka na ba mag-impake ng mga gamit mo, Beb? Hindi pa, pero malapit na ako matapos dito. Anong oras mo pala ako susunduin? Siguro bago mag-alas 8, nandiyan na ako sa apartment nyo. Okay, magdala ka na rin ng pagkain kasi pauwi na si Terry. Dito na tayo mag-dinner bago tayo umalis mamaya. May gusto ko bang ipabili sa akin? Wala naman, Beb. Ikaw nang bahala. Okay, sige. Baba ko muna tong tawag. I love you. I love you too, Beb. Bye. Ay, kabayo! Ano ba yun? Nakauwi na ba si Terry at may bumabagsak na gamit sa kusina? Makalabas na nga muna ng kwarto. Terry, nakauwi ka na ba? Oh, wala namang tao dito sa kusina pero bakit nasa sahig tong kaldero? Ay, ang lamig naman. Kaya naman pala eh, bukas kasi tong bintana. May pusa na naman sigurong nakapasok dito. Lagay ko na nga tong kaldero sa lalagyan. Sino yung umiiyak? Sa labas ba ng bahay yun ang gagaling? Bakit ba ang lamig? Hindi naman ganun kalakas ang hangin na pumapasok sa bintana ah. Ni hindi nga gumagalaw yung kurtina namin. Teka, bakit parang dito sa loob ng bahay nang gagaling yung iyak na yun? Parang sa loob ng banyo. Terry? Terry, ikaw ba yan? Umiiyak ka ba? Terry, bubuksan ko na tong pinto ha. Elaine! Nakiusap ako sa iyo, Jenna. Nagmakaawa ako sa iyo pero anong ginawa mo? Inagaw mo pa rin sa akin ang asawa ko! Hindi. Namamalikmata lang ako. Hindi ka totoo! Dadaling kita sa impyerno, Jenna. Gagawin ko yung impyerno ang buhay mo. Sinusumpa ko sa ngalan ng Diablo! Magsasama tayong dalawa sa impyerno! Tandaan mo yan! Isinusumpa kita sa ngalan ng Diablo! Hindi! Bitiwan mo ako, Elaine! Hindi ako sasama sa'yo! Bitiwan mo ako! Umalis ka dito! Diana, ako to! Si Terry! Huwag na ako pagkakampasin! Terry? Oo! Ako nga to, si Terry! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit palagi ka nalang natutulala tapos bigla ka nalang magwawala ng ganyan? Si Elaine, nakita ko siya dito kanina lang. Sa loob ng banyo. Ayan ka na naman, Jenna. Paano mangyayari ang sinasabi mo? Ipatay na nga yung tao. Hindi ko alam. Basta narinig ko siyang umiiyak. Tapos nakita ko siyang nandyan sa loob ng banyo.
Maniwala ka naman sa akin, Terry. Nakikita ko talaga si Elaine. Alam mo, tama na. Baka nagigilty ka lang sa nangyari sa kanya. Tapos ka na ba mag-ayos ng gamit mo? Kung hindi, balik ka na sa kwarto. Tutulungan na kita. Papadudot, hindi ko alam kung parte pa rin ba ng pagka-guilty ko ang mga kakaibang nararamdaman ko. Pati na ang mga nakikita ko. May mga oras kasi na nakikita ko si Elaine sa loob ng apartment namin. Minsan ay nasa loob siya ng malaking tukador at nakabigti doon. Minsan naman ay sa loob ng banyo at duguang umiiyak doon. O kaya ay sinasakal niya naman ako sa bangungot ko. Lahat yun ay parang totoo dahil nararamdaman ko ang bawat pananakit na ginagawa niya sa akin. Nakikita, naririnig at nararamdaman ko talaga si Elaine, Papadudut. Hindi naman ako matatakoting tao. Hindi rin naman ako mahilig manood ng mga nakakatakot na pelikula o magbasa ng mga katatakutan. Hindi po ako naniniwala sa kahit na anumang kababalaghan, pero habang tumatagal noon, ay nag-iiba ang takot na dala sa akin ng mga nakikita at nararamdaman ko. Ganun pa man ay pilit ko pa rin pinagsasawalang bahala ang lahat. At iniisip ko na baka napaparanoid lamang ako. Kinukumbinsi ko na lamang ang sarili ko na madalas lang talaga akong paglaruan ng mga mata ko pati na ang imahinasyon ko, Papadudut. Beb, ang laki rin pala nitong bahay mo, no? Sakto lang. Pero yan din ang sinasabi ng mga kaopisina ko kapag dinadala ko sila dito para mag-inuman kami. Sa'yo na talaga tong bahay na to? Oo, regalo kasi ito ng tatay ni Elaine nung araw na kinasal kami. Ibig sabihin, kay Elaine ang bahay na to? Ha? Hindi no, bahay ko na to. Bahay nating dalawa, Beb. Sa bagay, patay na si Elaine kaya bahay mo na nga to. Pero matanong ko lang, paano kapag nagpakasal na tayo at magkakaroon na tayo ng anak, dito pa rin ba tayo titira? Sana. Bakit? Ayaw mo ba? Okay naman ang bahay na to. Sabi mo nga malaki, di ba? Oo nga, pero kasi puno to ng mga alaala nyo ni Elaine eh. Mga dating alaala. Para Dahil sa mga mula sa taong gabi na nasa to, kagaya ng mga sitwasyon bagong ng alaala ating nating letter dalawa ang sender, pupuno sa bahay na to. umaasa ako na makikita ninyo Tama ang ka, inyong Beb. halaga. Oh, di ba? Huwag kayong magsettle sa isang Upo ka relasyon muna na mali. dyan sa sofa. Gagawa lang ako Tinatago ng tsa ka para at sa ating hindi dalawa. kayang ipagmalaki. Okay, sige. Deserve nating lahat ang isang pagmamahal na hindi tayo nakikihati. Tandaan natin na masarap magmahal nang wala kang tinatapakang ibang tao at wala kang sinisirang pamilya. Hanggang kaya mo pa ay kumawala ka na sa Biglang bumukas ganyang yung klase pinto ng sa relasyon. kwarto na yun. o May masakit ibang at tao ba mahirap dito sa pero bahay sa na to? pagkakataong ito ay piliin at gawin mo ang Beb? tama. May Huwag kasama mong ka ba iisipin dito na sa wala nang bahay? magmamahal Wala, ulit Beb. sa'yo. Tayong At hindi dalawa ka na lang muling dito sa magmamahal. bahay. Hindi mo ganun matatagpuan ba? ang tamang tao para Okay, sa'yo sige. hanggang nananatili ka sa maling bigla kasi pagmamahal. bumukas yung pinto dun sa kwarto. Isasara ko na lang ha. Ay, ano ba naman to? Wala namang hangin pero parang lalo pang bumukas yung pinto. Oh, ang dilim pa. Pundido ba yung ilaw dito? Aray ko! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang kamay ko! Sinusumpa ko na magsasama tayong dalawa sa impyerno! Magsasama tayo solo sa impyerno! Sinusumpa kita, Jenna! Sinusumpa kita! Sabi ng bitiwan mo ako eh! Jenna, ayos ka lang? May humawak sa braso ko. Hindi ko siya nakita dahil madilim sa loob ng kwarto. Pero sigurado akong boses ni Elaine yung narinig ko. Ha? Ano sinasabi mo? Teka, bakit nga ba ang dilim dito sa kwarto? Lumabas nga muna tayo. Ano ba talaga nangyari, Jenna? Bigla kasi bumukas yung pinto. Tapos lumapit ako para isarado yun. Bigla na lang may kamay na humila sa akin papasok sa loob ng kwarto. Wala akong makita kasi madilim
wala na si Elaine. Kaya paano mo pa maririnig ang boses niya? Yung ilaw naman sa kwarto, baka pundido lang yun. Papalitan ko na lang mamaya. Ang alam ko, may reserba pa akong bumbilya dyan. Joe, sabihin mo nga sa akin, may lahi bang mambabarang ang asawa mo? Ha? Wala. Yata. Hindi ko alam pero bakit mo ba natanong yan? Joe! Huwag mo akong tawanan dahil sigurado ako si Elaine talaga yung nakikita at naririnig ko. Hindi ko alam kung paano nangyayari yon. Pero pakiramdam ko talaga, mababaliw na ako ng dahil sa asawa mo. Okay, fine. Sorry kung natawa ako. Mag-relax ka lang kasi muna, Jenna. Alam mo, siguro nagigilty ka lang dahil sa nangyari kay Elaine. Pero uulitin ko na wala kang kasalanan sa pagkamatay niya. Wala tayong kasalanan. Hindi natin ginusto nangyari sa kanya. Kaya i-relax mo ang sarili mo. Huwag mo na siya masyadong isipin para hindi ka na rin maparanoid ng dahil sa kanya. Papadudot, 1 buwan pa lamang ang nakakalipas. Mula nang mailibing si Elaine, nangyayain ako ni Joe na magsama na kami sa bahay niya. Hindi ko na yon pinag-isipan ng matagal at kaagad akong pumayag. Gusto ko rin kasi siyang mas makilala pa kaya naman hindi na ako tumanggi pa. Sabi nga nila, di ba magagawa mo yon kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Kaya naman dala ang mga gamit ko ay sumama na ako kay Joe. Wala namang problema sa pinsang kong si Terry dahil hindi rin naman kalakihan ang binabayaran niyang upa sa apartment na inalisan ko. Kaya lang papadudod sa pagtira ko sa bahay kung saan ay tumira din si Elaine. Mas lumala ang paglalaro ng imahinasyon ko. Pati na ang mga bangungot ko. Mas madalas ko nang nakikita si Elaine sa iba't ibang sulok ng bahay. Madalas niya na akong sinusubukang patayin sa mga bangungot ko. At paulit-ulit niyang sinisigaw na ako raw ang pumatay sa kanya. Maghihiganti raw siya sa akin at dadalhin niya ako sa kung nasa ang impyerno man daw siya. Hindi raw siya papayag na maging masaya ako sa piling ng lalaking sobra niyang minahal. Iba na ang takot na nararamdaman ko noon sa araw-araw ay pinipilit ko yung labanan. Hindi naman kasi naniniwala si Joe sa mga sinasabi ko tungkol sa namayapan niyang asawa at madalas pa niya akong tinatawanan. Ang mga patay raw ay wala nang kakayahang makabalik pa sa mundo ng buhay. Kaya hindi ko na raw dapat pang katakutan ng asawa niya, Papadudot. Papadudot, sa kabila ng mga kababalaghang nararanasan ko sa bahay na yon, hindi pa rin ako nagpatinag at naging masaya pa rin ako kasama si Joe. Pinaparamdam niya rin sa akin na mahal niya ako. At nagpaplano na rin kaming magpakasal pati na ang pagbuo ng baby. Pinakilala na rin niya ako sa pamilya niya at wala akong nakita na pagtutol sa mga ito para sa relasyon namin. Narinig ko pa nga ang mga kapatid niya na hindi hamak na malaki raw ang ganda ko kesa kay Elaine. Sinabi rin ng mga magulang niya na gumawa na raw kami ng baby para magkaroon na sila ng apo kay Joe. Mainit po ang naging pagtanggap talaga nila sa akin at sinabi ni Joe na hindi raw ganon ang nangyari kay Elaine nang magpakasal sila. Kaya talaga namang natuwa ako dahil naramdaman kong parte na talaga ako ng pamilya nila. Papadudot, wala na nga akong mahihiling pa noon sa buhay ko kung hindi ang matupad ang mga plano naming dalawa ni Joe. Kaya lang ay hindi lahat ng mga plano ay nakatakdang mangyari o matupad. Dahil 2 buwan mula nang magsama kami ni Joe ay namatay siya sa isang aksidente. Nasira ang elevator kung saan siya nakasakay at mula sa 11th floor ng building ay diretso yung bumagsak sa pinakababa na kaagad niyang kinamatay. Sobrang sakit ng pangyayaring yon sa akin dahil napakarami na naming pangarap ni Joe, Papadudot. Mga pangarap na kailanman ay hindi na pala namin matutupad pa.
Sobrang miss na kita, Joe. Itong litrato na hawak ko ngayon, ito yung kauna-unahang litrato nating dalawa. Bakit ba kasi iniwan mo kagad ako? Magsisimula pa lang tayong tuparin ang mga pangarap natin, di ba? Bakit umalis ka kagad? Bakit iniwan mo kagad ako na nag-iisa? Hello, Terry? Jenna? Umiiyak ka na naman ba? Hindi, ano lang. Sinisipon lang ako. Ay, huwag ka na magsinungaling sa akin. Alam ko naman na umiiyak ka na naman. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala? Eh wala kang kasama dyan sa bahay. Basta, malapit na ako. Hintayin mo na lang ako dyan. Naayos mo na ba yung mga gamit mo? Oo, nandito lang ako sa may sala. Nililigpit ko lang din yung ibang mga litrato namin ni Joe para maisama ko sa gamit ko. Okay, sige. Hintayin mo na lang ako dyan ha. At please, huwag ka nang masyadong umiyak. Sige, bye. Bye! Mararanasan mo ang impyerno. Sinusumpa ko na mararanasan mo ang lahat ng paghihirap na naranasan ko nang dahil sa'yo, Jenna! Elaine? Maghihirap ka, Jenna. Mararamdaman mo ang impyerno habang nabubuhay ka pa. Mararanasan mo lahat ng paghihirap na naranasan ko! Magpakita ka sa akin! Alam ko na ikaw ang may kagagawan kung bakit namatay si Joe! Lumabas ka! Magpakita ka sa akin, Elaine! Nang dahil sa'yo nasira ang relasyon namin ni Joe. Ikaw ang sumira ng buhay ko, Jenna! Kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Papatayin kitang babae ka at dadalhin sa impyerno kung nasan ako ngayon! Elaine, dyan ka lang! Huwag kang lalapit sa akin! O bakit parang natatakot ka ngayon? Jenna, pinag-uusapan kita ng ilang beses. Nagmakaawa pa ako sa'yo na huwag mong sirain ang relasyon namin ni Joe. Nagmakaawa ako sa'yo na huwag mong agawin ang asawa ko, pero anong ginawa mo? Wala naman akong kasalanan! Hindi ko kasalanan kung mas minahal ako ng asawa mo! Hindi ko sinabi sa kanya na ako ang piliin niya! Kaya magsama-sama na lang tayong tatlo sa impyerno. Papatayin kita, Jenna. At ako mismo magdadala sa kaluluwa mo sa impyerno. Ako magpapahirap sa'yo habang buhay! Elaine! Ito na ang impyerno ng sumpa mo, Jenna! Papatayin kita! At ako mismo maghahatid sa'yo sa impyerno! Hindi ako... Hinga! Jenna! Jenna, gising! Jenna! Ayos ka lang ba? Ito, may bottled water ako dito. Minom ka muna. Thank you. Ang binabangungot ka na naman ah. Si Elaine, nandito lang siya sa loob ng bahay kanina. Ay, si Elaine na naman? Maniwala ka sa akin, Terry! Gusto talaga akong patayin ni Elaine! Pero paano ka papatayin ng taong patay na? Sabihin mo nga sa akin. Hindi ko alam! Basta sigurado ako na totoo yung sumpa na binitiwan niya sa akin. Anong sumpa? Natatandaan mo, nung huling beses na nakita natin siya, nagbitaw siya nun ng sumpa sa akin. At ito na yon! Nangyayari na yung sumpa na yon! Kaya bumalik siya kasi gusto niyang gawing impyerno ang buhay ko. Gusto niya akong patayin, Terry! Maniwala ka naman sa akin, no? Totoo yung sinasabi ko. Nakikita ko talaga si Elaine. Nararamdaman ko siya. Naririnig ko siya. Oo na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Teka, ano yung nasa leeg mo? Ha? Alin? May mga butlig at saka parang sugat ba yung nasa leeg mo, Jenna?
Hala, ano yan? Meron ka rin dito sa pisngi mo, oh. Parang nagnanaknak na mga sugat. Ano ba yan, Jenna? Medyo nakakadiri. Papadudot ng mailibing si Joe ay nag-decide ako na bumalik na lamang sa apartment kasama si Terry. Kay Terry galing ang suhestyon na yon na kaagad kong sinang-ayunan. Kasi hindi ko rin kayang manatili sa bahay na yon ng mag-isa. Hindi ko nang inaasahan na makakaranas pa ako ng kababalaghan sa huling oras ko sa bahay ni Joe. Parang totoong-totoo yung bangungot na naranasan ko. Lalo na yung pananakal ni Elaine sa akin. Ramdam ko na gusto niya talaga akong patayin. Kaya naman kaagad na akong umalis sa bahay ni Joe pero nagpaalam naman ako ng maayos sa pamilya niya. Sinabi nila na sila na raw ang bahala sa bahay na yon. Ilang araw lang ang lumipas ay napansin ko ang paglala ng mga butlig o sugar na tumutulo noon sa balat ko. Papadudot, una, akala ko ay mga pimples lang yon dahil sa mukha ako unang tinubuan. Pero kumalat ang mga yon pati na sa iba't ibang parte ng katawan ko. Nagsisimula sa maliit na butlig hanggang sa maging nana at magkakadikit pang tumutubo sa balat ko. Kapag pumutok ang isa ay puputok din ang katabi nito kasunod ang pagtubo ulit ng isa pang nana. Marami yung malagkit na likidong nilalabas kapag tinitiris ko hanggang sa maging dugo na. Doon ako nagsimulang magpakonsulta sa isang dermatologist dahil hindi na yon nagagamot ng kahit na anong pamahid na binibili ko. Kaya lang papadudod sa paglipas ng mga araw at linggo. Mas lalo lang lumala ang mga sugat na tumutubo sa katawan ko. Nakakailang balik na ako sa dermatologist at sinubukan ko pa na magpakonsulta sa iba pero wala pa ring nangyari. Kumalat lang yon lalo hanggang sa may mga braso at binti ko. Hindi na ako nakapagsusuot ng miniskirt o kaya ay sleeveless dahil kita ang mga sugat na yon sa balat ko. Mga nana na kapag pumuputok ay nagbibigay ng hindi kaaya-ayang amoy. Sobrang bumaba ang self-confidence ko, lalo na nang maramdaman kong pinandidirihan ako ng mga katrabaho ko o iba pang tao na nakapaligid sa akin. Doon ko naisip papadudot na baka parte yon ng sumpang binitawan ni Elaine nang huli kaming magkita. Na totoo talaga ang sumpa. Dahil yon ang dahilan kung bakit nagsimulang maging miserable ang buhay ko. Nawala na ang pinakamamahal kong lalaki pati na ang iniingatan kong ganda. Nang dahil doon ay nag-decide ako na mag-vacation leave muna sa trabaho at umuwi ng probinsya namin kasama ang pinsang kong si Terry Papadudut. Buong maghapon ka nang nandito sa kwarto mo, Jenna. Di ka pa rin ba lalabas? Hindi na. Wala rin naman kasi akong gagawin sa labas eh. Pero marami tayong mga pinsan na pumunta dito sa bahay para makifiesta. Galing silang Maynila, umuwi dito sa probinsya para sa get-together nating magpipinsan. Kanina ka pa nga nila hinahanap sa akin eh. Sabihin mo na lang sa kanila na tulog ako. O kaya masama ang pakiramdam ko. Basta, hindi ako lalabas ng kwarto na to. Jenna, mag-iisang linggo na tayo dito sa probinsya. Pero wala kang ibang ginagawa kung hindi ang magkulong lang dito sa kwarto mo. Wala naman akong ibang dapat gawin. Kesa pagchismisan ako ng mga tao dyan sa labas dahil dito sa mga sugat ko sa mukha at sa katawan ko, mas okay na dito na lang ako sa loob ng kwarto. Sigurado naman ako nagagaling din ang mga sugat mo na yan. Konting tiis na lang. Basta sundin mo lang yung mga bilin sa'yo nung huling dermatologist na nakausap mo. Sinusunod ko naman lahat pero walang nagbabago eh. Hindi man lang natutuyo itong mga sugat ko. Nanganganak lang sila at mas lalong kumakalat sa katawan ko. Terry, sigurado ako na hindi doktor ang kailangan ko dahil parte ito ng sumpa ni Elaine sa akin. Sinumpa niya ako kasi laki ng galit niya sa akin. Tahan na, Jenna. Huwag ka na umiyak. Mabuti pa, Terry. Lumabas ka na lang muna ng kwarto ko. Gusto ko sana munang mapag-isa. Pero Jenna… Please, Terry! Gusto ko muna talagang mapag-isa. O sige, dadala na lang kita ng pagkain dito mamaya.
Oh, lalabas na ako ah. Terry, ano ba? Sinabi ko naman sa'yo na gusto ko mapag-isa, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Jenna, ako to. Tita Rona, kayo po pala yan. Pasensya ka na kung pumasok ako dito sa kwarto mo. Sinabi kasi ni Terry na ayaw mo raw magpa-istorbo. Kaya naisip ko na kung kakatok ako, baka hindi mo rin ako papasukin. Ayos lang po. Okay lang ba kung lumapit ako sa'yo? Kayo pong bahala. Kumusta ka na? Eto po, hindi na maganda. Huwag mong sabihin yan. Mga sugat lang yung nasa balat mo na sigurado kung gagaling din naman kagad. Hindi naman po to mga normal na sugat lang, Tita Rona. Sumpa po to sa akin ng isang babae. Anong ibig mong sabihin? Ay, ang totoo po, nagkaroon po kasi ako ng karelasyon na may asawa na. At yung babae po, bago po siya namatay, sinumpa po niya na magiging miserable ang buhay ko. Naniniwala po ako na kung ano man po yung nangyayari ngayon sa buhay ko, parte po ito ng sumpa niya. Kung hindi mo mamasamain, okay lang ba sa'yo na bigyan kita ng short prayer para sa naging pagkakasala mo? Ayos lang po, Tita Rona. Sa tingin ko po, kailangan ko rin po talaga ng dasal mula sa inyo. Gagawin ko yon. Pero gusto ko na sana, pagkatapos kong manalangin para sa'yo, manalangin ka rin para sa sarili mo. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos at sabihin mo na tulungan kanyang mapatawad mo ang sarili mo. Sa ganung paraan, sigurado ko na kahit paano, gagaan ang loob mo. Papadudot mahigpit akong niyakap ni Tita Rona, kasunod ang pagbulog niya ng isang panalangin. Mahaba ang panalangin na binitawan niya at hindi ko alam kung bakit unti-unti ay gumaan ang pakiramdam ko noon. Bumabalik din sa isipan ko ang mga pagkakamaling nagawa ko. Mula sa mga kaibigan ko, pamilya hanggang sa pati na sa asawa ng namatay kong partner. Lalo akong napaluha dahil napakarami at napakalaki na pala ng mga naging kasalanan ko. Habang nagdarasal si Tita Rona, ay nagsimula rin ako ng sarili kong panalangin. Humingi ako ng kapatawaran sa Poong May Kapal sa lahat ng mga naging pagkakasala ko, lalo na sa pagiging kabit ko sa isang relasyon. Halos mapahagulhol ako noon habang patuloy ang pagdarasal ni Tita Rona, Papadudut. Hanggang sa bigla na lamang akong makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. May kung anong lumalabas na likido sa mga sariwang sugat ko at para akong nasusuka. Ilang saglit lang ay bigla na lamang na may lumabas sa bibig ko na parang tennis ball na gawa sa buhok na hindi ko alam kung paano nagkasya sa bibig ko. Kung ano-ano pa ang isinuka ko. Tubig, malagkit na kanin, mga buhok at kasunod noon ang muling paggaan ng pakiramdam ko. Yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganon kagaan mula nang magkaroon ako ng sakit sa balat, Papadudut. Hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko na mas lalong maiyak. Yun yata ang unang pagkakataon na pinagdasal ko ang mga kasalanan ko. Yun ang unang beses na pinagsisihan ko ang mga maling nagawa ko sa buhay. Kaya rin siguro gumaan ang pakiramdam ko dahil ni minsan hindi ko yon sinubukan na gawin noon. Puro sarili at pagpapasarap lang ang ginagawa ko. Ni hindi ko inisip na naging makasalanan ako at dahil doon ay nakasakit ako ng mga tao. Papadudot pagkatapos ng araw na yon ay unti-unting natuyo ang mga sugat sa mukha at katawan ko. Kahit na wala na akong kahit na anong gamot na ininom o pinapahid. Doon sinabi ng pastorang si Tita Rona na pwedeng sumailalim raw talaga ako sa isang masamang sumpa
na dulot ng matinding galit sa akin ng isang tao. Sinabi rin ni Tita Rona na wala naman daw talaga siyang kahit na anong espesyal na kapangyarihan para gamutin ako noon. Pero nang nalaman niya ang tungkol sa naging relasyon namin ni Joe ay naisip niya na bigyan ako ng dasal para sa mga naging pagkakasala ko. Pinasabay niya na rin ako sa pagdarasal dahil alam niya na ako yung tipo ng tao na hindi mahiling magdasal o magsimba. Gusto niya na maramdaman ko ang pagsisisi sa mga kasalanang nagawa ko sa buhay ko. At yun ang pinakatamang nagawa ko sa buhay ko, Papa Dudut. Ang magdasal ng taimtim sa loob ko at magsisi ng tunay sa mga naging pagkakasala ko. Akala ko kasi sapat na yung pagdarasal na binibigkas lamang ng bibig ang mga salita ng Diyos. Pero hindi pa pala, dahil ang pagdarasal ay dapat na ginagawa ng tao sa puso at may senseridad. Mas pakikinggan tayo ng Poong May Kapal kapag nararamdaman niya ang pagdarasal na ginagawa natin ay may halong pagmamahal at pagsisisi. Nagdesisyon din ako na mag-alay ng misa at padasal kina Joe at Elaine. Pinagdasal ko na sana ay parehong matahimik ang kanilang kaluluwa, lalo na si Elaine. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may 7 taon na ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Tuluyan nang nawala ang mga sugat sa katawan ko pero nag-iwan yon ng malalalim na peklat. Peklat na palagi nagpapaalala sa akin ng malaking kasalanan na nagawa ko sa buhay ko. Kasalanan na nagawa ko na ring pagsisihan dahil sa pagbibigay nito ng malaking aral sa akin. Maraming salamat po sakaling mabasa at mapili po ninyo ang sulat ko na ito na dito ko na tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jenna. Maraming salamat, Jenna, sa pagsulat mo dito sa ating programa na Barangay Love Stories. May mga pagkakamali talaga tayong nagagawa minsan na mahirap itama dahil gusto natin ang ginagawa natin. Kumbaga kahit na alam nating mali ay pinagpapatuloy natin dahil yon ang nagpapasaya sa atin. Kahit alam nating may iba tayong nasasaktan ay patuloy lamang tayong nagpapakasaya. Pero lahat ng maling bagay ay palaging may kaparusahan. Lalo na kung nagdudulot yon ng matinding kirot at galit sa ibang tao. Mabuti na lang at hindi pa nahuli ang lahat para pagsisihan mo ang iyong mga naging kasalanan. Palagi mo sanang tatandaan na kahit gaano kasarap ang isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging tama sa paningin ng tao, ng batas at ng Diyos. Isang magandang gabi sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga taga-subaybay mo. Hindi po talaga ako mahiling mag-broadcast ng mga nararamdaman ko. Pero para sa taong mahal ko ay gagawin ko para maging masaya siya sa araw na marinig niya ito online. Ito yata ang pinakaunang beses na gagawin ko. Ang magdrama at mag-share ng nararamdaman ko sa lahat ng mga tao at mga avid listeners ninyo. Masaya ako kapag nakakapakinig ng programa ninyo dahil isa din po ako sa mga masugid na tagapakinig nito. Hindi ako magaling sa pagsusulat pero gusto kong ibahagi sa inyo ang istorya ng pag-ibig ko. Kung paano ako nagmahal at masaktan, makabangon at magmahal ulit. At sa pamamagitan ng pagsulat kong ito sa inyo, for sure may mapapasaya akong tao. At yon ang special someone ko. Sana'y mabasa at mapaunlakan ninyong i-upload sa Papa Dudut Stories ang sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Regine. 27 years old na sa ngayon. Tubong Iloilo at isa ko sa mga libu-libong tao na nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Gusto kong palayaw na lang po ang ipakilala ko sa mga tagapakinig ninyo. Dahil kapag narinig ito ng mga kapatid at kamag-anak ko, magtataka sila kung bakit ang manhid na kagaya ko ay naging corny para sa taong mahal ko. Papadudot ni minsan na hindi sumagi sa isipan ko ang magka-boyfriend dahil masyado akong focus kung papaano ko mapapaunlad ang sarili at pamilya ko. Dakilang NBSB ako o no boyfriend since birth.
Yan ang bansag sa akin ng mga katrabaho at kaibigan ko. Hindi pa kasi ako nagkaka-boyfriend kahit kailan. Kahit graduate na ako ng college, pero dumating din ang panahon na nagkaroon din ako ng love life. Yun nga lang ay mukhang hindi ako sinuwerte. So kumusta naman ang love life mo ha, Regine? Siguro naman na hindi na malamig ang Valentine's mo ngayon. Tanong pa sa akin noon ni Jessie. Wala pa ring pagbabago, girl. Hindi lang malamig ang Valentine's ko kundi frozen na. Feeling ko nga ako na si Elsa. Biro ko pa. Ganon? Teka, nasaan na ba yung mga manliligaw mo? Wala ka bang napili sa kanila? Curious na tanong sa akin noon ng kaibigan ko. Wala naman kasing mapili at saka hindi naman ako naghahangad na magkaroon ng love life this coming Valentine's. Ano ngayon kung nga ako ngayon? Diba? Hindi ko naman ikamamatay yun. Sagot ko sa kanya. Yan naman kasi ang hirap sa'yo, Regine. Masyado kang choosy. Kung sana yummy ka, pwede ka maging choosy kaso hindi eh. Biro pa niya sa akin. Manahimik ka dyan, bruha. Ako hindi yummy? Tingnan mo ko. I'm so sexy, malambot, makinis, hot, seductive, naughty and nice. Pag-aangat ko ng aking sariling bangko. Isama mo na rin ang pagiging mamantika. Joke, dagdag pa ni Jessie. Loka-loka, natatawang kontra ko sa mga sinabi niya. Pero seriously, bakit ayaw pang magka-jowa ngayon? Curious niyang tanong sa akin. Hindi ko pa feel na magka-jowa at saka hinahanap ko pa rin si Mr. Right hanggang ngayon. Hindi ako nahihiyang sabihin sa kanya yon. Si Erim, may pag-asa ba siya sa'yo? Biglang tanong ni Jessie sa akin. Oh please, makita ko pa lang ang pagmumukha ng lalaking yon nasusuka na ako. Pagtutol ko. Si Erim kasi ang lalaking hindi ko kailanman pinangarap maging jowa. May tsura naman siya kasi alaskador at mayabang. Kaya red flag siya sa akin. Pero madalas siyang nagpapapansin sa'yo, hindi ba? Alam mo, kutob ko may gusto yun sa'yo. Tila panunukso pa ni Jessie sa akin. Naku po, hindi ko siya type na ibulalas ko out of thin air. Ngunit ang hindi ko alam noon, nasa likod ko na pala ang damuho. Talaga, hindi mo ko type? Panunubok pa ni Erim sa akin. Oh Erim, nandiyan ka pala. Nakakagulat ka naman. Teka, ano naman yung ginagawa mo dito ha? Gulat na tanong ni Jessie sa lalaking yon. Wait lang, mga harot lang. Teka, mabalik tayo sa sinabi ni kagandahang Regine. Sagot ni Erim sa kaibigan ko pagkatapos noon ay bumaling ulit siya sa akin. Anong sabi mo, hindi mo ko type? Dead malamang ako at parang nagpretend ako noon na wala akong narinig. Jessie, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Masyado nang malangaw dito sa labas. Sabi ko po noon sa kaibigan ko. Hi baboy, tawag niya sa akin. Halika na Jessie, pumasok na tayo sa loob. Insist ko sa aking kaibigan. Ngunit nagpatuloy lamang sa pangasar si Erim. Kung ayaw mo ng baboy, hi piglet. O kung ayaw mo ng piglet, hi tabachoy. Biro pa niya sa akin. Baboy, piglet, tabachoy, tabachingching, balyana, dabyana, refrigerator, Godzilla. Lahat yan ayaw ko. At saka sino ka ba para sabihin ako ng baboy ha? Tingnan mo naman ang itsura mo. Mukha kang may TB. Hindi ka na nga gwapo. Kung makapanglait ka pa akala mo kung sino ka. Ganti ko naman sa kanya. Hindi ka kasi namamansin Miss Piggy Bank eh. Kaya nagpapapansin ako sa'yo. Buong pagmamalaki pa niyang sinabi yon sa akin. At sino ka naman para pansinin ko ha Mr. Palito? Bakit close ba kita? Hindi no, feeling close ka masyado. Ang sabi ko sa kanya sabay irap. Sige, hindi na kita tutuksuhin ng baboy Miss Piggy. Pero sa isang kondisyon, re-replyan mo na yung mga text ko sa'yo. Request niya sa akin. So ikaw pala yung buwisit na texter na text ng text sa akin ng mga walang kakwenta-kwentang love quotes. Teka, kanino mo pala nakuha yung number ko ha? Kompronta ko sa kanya. Kanino pa ba? Siyempre sa kuya mo. Pagmamalaki niyang wika.
Buwisi talaga, bad trip. Inis na ako ng mga oras na yon. Huwag ka mabad trip sa akin, Miss Piggy. Gusto ko lang namang makipag-friendship sa'yo. Sabi pa niya sa akin. Kung ayaw ko, balik ko naman sa kanya. Di tutuksuhin kita palagi ng baboy, tabachoy, balyena, dabyana, Godzilla. Pang-asar pa niya lalo sa akin. Shut up, nainis talaga ako sa'yo. Kailan ka pa kasi mamamatay eh? Yun na lamang ang nasabi ko sa kanya. Alam mo, umalis ka na sa harapan ko. Bago pa magdilim ang paningin ko at maging kriminal pa ako, no? Dagdag ko pa noon sa kanya. Papadudot, hindi ko nga alam kung bakit kalaunan ay naging magkaibigan kami ni Erim. Siguro dahil lagi ko na rin siyang nakikita. I get to know him better noong araw at gabi na siyang tumatawag sa akin para magkwentuhan lang ng magkwentuhan habang nasa duty siya. Ewan ko ba, hindi ko din alam kung ano ang nangyari pero bigla na lamang nagkasundo kaming dalawa. Kahit na hindi naman kami magkaedad. Impluwensya din siguro yon ng barkadang kinabibilangan namin. We became very close na ang turingan naming dalawa is mag-best friend na. Lahat ng bagay na i-share ko sa kanya including my first heartbreak. Na tanging siya lamang ang nakwentuhan ko mula nang mangyari yon. In such a short period of time, pinagkatiwalaan ko siya ng mga secrets ko kasi nararamdaman kong sincere naman siya sa mga pinapakita niya. Samantala September 2012 nang nag-start siyang manligaw sa akin. As usual ay binasted ko siya kasi ayaw kong maging boyfriend ng isang kaibigan. Pero hindi tumigil si Erim sa pagiging sweet and caring sa akin. Alam mo Erim, ipagpatuloy mo lang yung pagiging sweet and caring mo eh. Napakaswerte ng magiging girlfriend mo. Sabi ko pa noon sa kanya. Mas suswertehin pa yung girlfriend mo kung babawasan mo rin yung overconfidence mo. Pahabol ko. Nakita ko naman nag-blush si Erim sa akin. Ikaw naman Miss Piggy. Napatas ako ng kilay sa biglang pangaasar niya sa akin ng Piggy. Piggy ka dyan, hay nako. Ayoko na nga sa'yo. Nakasimangot kong wika noon. Uy, masyado ka namang pikon, joke lang yon. Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa mga biruan natin. Depensa pa niya sa akin. Alam mo Erim, kung gusto mong magalit sa'yo ang isang babae, sabihan mo lang siya ng mataba o tumataba. Kahit na totoo, hindi niya matatanggap yon. Habang buhay siyang magagalit sa'yo, inform ko naman sa kanya. Tila nagulat at na-curious naman si Erim sa sinabi ko. Ganon ba yun? Oo, at sa totoo lang, mas matatanggap pa ng babae na sabihan mo siya ng pangit kaysa sa mataba. Maniwala ka, kaya ikaw Erim, tama na yung pagiging manhid mo. Maging sensitive ka sa feelings naming mga babae, no? Inform ko pa sa kanya. Sorry na Regine. Alam mo, kahit nasabihing big size ka pa, para sa akin ikaw pa rin ang pinakamaganda. Ikaw lang ang babae nakapasok sa puso ko. Sinserong wika niya sa akin. Asus tumigil ka nga dyan. Ay nako, kainin ko na lang muna tong ice cream, natutunaw na. Sabi ko na lamang habang tinatrabaho ko ang aking hawak na ice cream. Mamayang kaunti ay may nadilaan akong kakaiba. Ay teka ano to? Bakit may singsing sa ice cream? Nagulat na tanong ko kay Erim. Siya kasi ang bumili ng ice cream naming dalawa. Ano maganda ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Bakit may singsing sa ice cream ko? Anong pakulo naman to Erim? Kumpronta ko sa kanya. Ano maganda ba yung singsing? Tila nasasabik siyang malaman ang sagot ko. Oo maganda naman. Teka. May nakaukit pa, teka. Nakaukit yung pangalan natin dalawa. Manghang wika ko. Siguro maraming babayang dumaan sa buhay ko noon. Pero alam mo ba Regine, ikaw lang ang binigyan ko niyan. Nandyan sa singsing na yan ang pag-asa ko na isang araw ay makukuha mo rin akong mahalin. Nahigit pa sa isang kaibigan. Pagpapatuloy pa ni Erim. Napatingin lamang ako sa kanya pagkatapos ay napahinga ng malalim. Hindi ba matagal ko nang sinabi sa'yo? Oo, alam ko. Ang kaibigan ay dapat kaibigan lang. Walang tatalo. Siya na nagpatuloy ng dapat kong sasabihin. Pero maasa pa rin ako sa himala Regine.
Alam ko rin na darating ang panahon na ma-realize mo na ako ang lalaking dapat mo mahalin at wala nang iba pa. May paninindigan ako, Erim. Ang kaibigan dapat kaibigan lang at saka maniwala ka. Kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Actually, parang nakababatang kapatid lang ang turing ko sa'yo. 4 years ang tanda ko sa'yo, hindi ba? Bakit ako pa ang mamahalin mo? Tanong ko sa kanya. Yan ang magagawa ko. Gusto ko mang irespeto yung desisyon mo na i-friendzone lang ako pero hindi ko magawa. Hindi ko mapigilan ang puso ko na mahalin ka. Wika sa akin ni Erim. Alam ko naman na mahal mo talaga ako. Ramdam ko ang sincerity mo kasi Erim. Sorry talaga, hanggang friends lang talaga ang feelings ko para sa'yo. Pagtatapos ko. At yun nga, nabasted siya sa akin noong araw na yon. Pero hindi tumigil si Erim sa panliligaw sa akin. Hanggang sa papadudot sinagot ko din si Erim ng oo through text noong January 17, 2014 ng 11:25 p.m. Binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan sa akin na talagang sincero siya sa pagmamahal sa akin. On the other hand ay maraming naging hadlang sa relasyon namin ni Erim. At isa na nga doon ay ang kanya-kanya naming pamilya. Tapos mabay pa yung nabasa kong horoscope noon na siyang lalong nagpakaba sa akin. Ang lungkot mo ngayon ha, Regine. Naninibago ako. Hulaan ko si Erim ang dahilan, no? Teka, may ginawa ba sa'yo na hindi maganda? Puna sa akin ni Jessie. Wala naman, worried lang ako sa magiging lagay ng relasyon namin kasi alam mo na, ayaw sa kanya ng pamilya ko. Jessie, ano bang gagawin ko? Tanong ko. Simple lang, kung mahal mo talaga siya, edi ipaglaban mo. Ganon. Simple pero diretsong sagot ng kaibigan ko. Actually Jessie, hindi ko masasabi sa ngayon kung lubos ko na ba siyang mahal o hindi. Pag-amin ko sa kanya. Kung ganoon, bakit mo siya sinagot? Tanong niya sa akin. Ewan, napasubo lang din ako. At saka sinagot ko siya kasi may nabasa ako sa Chinese horoscope na dapat sagutin ko na ang nanliligaw sa akin bago mag-Chinese New Year. Kasi siya na ang magiging forever ko. Naniniwala ako doon kaya ayon sinagot ko na si Erim. Pero Jessie, sa totoo lang naiilang pa rin ako sa kanya at sa relasyon namin. Binabalak ko pa ngang makipaghiwalay sa kanya pagkatapos ng 1 buwan kasi ayaw nga ni mama sa kanya kasi sabi nila sobrang presko at babaero daw ni Erim. Kwento ko pa sa aking kaibigan. Natawa lamang si Jessie sa mga sinabi ko. Talaga ha, babaero pa pala si Erim sa lagay niyang yun. Ibang klase. Oo, babaero siya kahit na hindi naman siya sobrang gwapo. Pero Jessie, hindi ko siya mahiwalayan kasi parang nagigilty ako. Todo effort kasi si Erim sa akin. Pag-aalala ko. Pero kung babaero naman, hiwalayan mo na. Git ni Jessie sa akin. Nagbago na raw siya. Sabi niya sa akin. Naniniwala naman ako doon kasi nakikita ko talaga na umiiwas na siya sa mga babae. Pagtatanggol ko naman sa aking boyfriend. Regine, kung napipilitan ka lang mas mabuti pang makipaghiwalay ka na lang. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Huwag mo nang pasahin pa si Erim. Insist sa akin ang kaibigan ko. Nag-isip-isip ako noon papadudot pagkatapos noon pero sa huli nag-decide pa rin ako na huwag hiwalayan si Erim dahil nakita ko namang sincero siya sa akin. At natutuwa ako sa kanya dahil pati pamilya ko ay nililigawan niya. Papadudot syempre kahit na hindi ganong katibay ang pagmamahal ko sa aking boyfriend, hindi ko may pagkakaila na kinikilig ako sa ginagawa niyang pagtrato sa akin at sa pamilya ko ng maganda. Natuwa ako, ang babaw ko pero hindi ko kasi akalain na ganun niya tinetreasure ang pagiging kami. Kahit alam niya sa sarili niya na napilitan lamang ako. Sa ginawa niyang yon, ay nawala na sa isipan ko na makipaghiwalay muna sa kanya, papadudot. Hindi ako materialistic na tao pero sa mga ginawa niya ay naramdaman ko kung gaano niya pinapahalagahan ang relasyon naming dalawa. Hindi pa rin siya tumigil sa mga effort niyang pasahin ako, papadudot. Siguro nga'y nararamdaman ko na kay Erim ang tinatawag na love. Papadudot, nagpatuloy ang relationship namin ni Erim ng masaya at maayos. Gumagawa siya lagi ng paraan para magkasama kami kahit minsan ay hindi magkatugma ang oras
Nang pasok namin dalawa sa trabaho. Araw-araw din niya akong sinusundo sa bahay para ihatid sa pinapasukan ko. Kahit alam niyang malilate din siya sa trabaho niya. Nagsisimba at namamasyal kami tuwing linggo at tuwing may time kaming dalawa kung saan-saan kami nakakarating para mag-explore at maghanap ng mga magagandang lugar at makakainan. Sobrang hilig din kasi namin kumain ng kumain. Pero papadudot nang dumating kami sa probinsya nila para makilala ang kanyang pamilya. Kanina ko pang napapansin na tahimik ka simula nung pinakilala kita sa mga magulang ko. May problema ba doon? Tanong niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago sagutin ang boyfriend ko. Magtapat ka nga sa akin. Hindi ako tanggap ng mga magulang mo, no? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi ba mainit naman ang pagtanggap nila sa'yo? Maganda naman yung pakikitungo nila sa'yo, hindi ba? Narinig ko yung usapan ng mga magulang mo kanina. Ayaw talaga nila sa akin. Pagtatapat ko sa kanya. Ha, talaga? Anong sabi nila? Curious niyang tanong sa akin. Ayaw nila ako para sa'yo kasi unang-una malaking agwat ng edad natin. Tapos iniisip nila na masama akong tao kasi nakarating sa kanila yung mga kumakalat na chismis laban sa akin na alam mo namang hindi totoo. Iniisip din nila na baka apihin lang kita o di kaya'y apakan ko ang pagkatao mo dahil sa hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Concern ko sa kanya. Sige, kakausapin ko ang mga magulang ko tungkol dyan. Paniniguro ni Erim sa akin. Samantala sinabi ko na rin kay Erim ang lahat ng aking saloobin. Nasaktan talaga ako doon sa sinabi nilang masama daw ang ugali ko. Hinuhusgahan nila kaagad ang pagkatao ko. Sinisisi din nila ako sa unti-unting pagbabago mo. Nawawalan ka ng oras sa pamilya mo kasi lagi na lang ako ang iniisip mo. Hindi ka na rin masyado nag-i-stay sa bahay mo kasi nandun ka palagi sa bahay namin. Hindi ka na rin gaanong nakakatulong sa kanila kasi nga palaging wala ka sa bahay. Kasi parati tayong nasa galaan. Erim, ano bang gagawin natin? Paano ako matatanggap ng pamilya mo? Paano natin mababago yung maling akala nila tungkol sa akin? Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, kakausapin ko sila. Ipagtatanggol kita sa kanila. Regine, di naman masama ang mga magulang ko. Hindi ka pa nila lubos na kilala at saka siguro kaya lang nila nasasabi yon kasi ayaw nila akong mawala sa kanila. Bunso kasi ako at ako lang kasi yung natitirang anak na kasama nila. Regine, intindihin na lang natin sila. Huwag kang mag-alala at gagawin ko na ang lahat ng paraan para mapalapit sila sa iyo. At kahit na ano pang sabihin nila, hindi magbabago ang pagtingin at pagmamahal ko sa iyo. Paniniguro niya sa akin. Erim, wika ko na lamang habang nakaramdam ako ng sigh of relief dahil sa mga sinabi niya. Basta Regine, tuloy pa rin ang plano natin na magpakasal kapag 27 years old ka na ha? At 23 naman ako. Bubuo tayo ng isang pamilyang masaya, masagana at punong-puno ng pagmamahalan. Aniya pagkatapos ay hinagkan niya ako nang sa ganon ay makampante na ang aking sarili. Papadudot nagpatuloy kami ni Erim na maging masaya at malayo sa problema. Magkakaroon man ng problema ay agad din naming nalalampasan. Siguro noong mga panahon na yon ay masasabi kong true love na talaga ang nararamdaman ko sa kanya kahit sa una napilitan lamang akong pakisamahan siya. Dahil na rin siguro sa pag-aalaga at pagmamahal na ipinapakita niya sa akin, kaya ko siya natutunang mahalin. Kaya ko siya sobrang minahal. Pero hindi lahat siguro ng oras ay masaya lagi ang magiging sitwasyon naming dalawa. Kaso isang araw, isang pagsubok na naman ang dumating sa amin. Erim, buntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Ilang oras pagkatapos kong mag-pregnancy test. Talaga? Magiging tatay na ako? Masaya tila hindi makapaniwala si Erim sa aking ibinalita sa kanya. Oo, kaso Erim noon naman ay hindi ko maiwasan ang mangamba, lalo na't magiging magulang na kami. Bakit? Ayaw mo bang magkaanak tayo? O sisa niya sa akin. Hindi naman sa ayaw ko. Pero kasi paano natin to sasabihin sa mga magulang ko? Sa mga magulang mo? Paano natin to sasabihin na hindi magtutunog problema?
Tanong ko sa kanya. Huwag natin problemahin yun, Regine. Sabihin natin sa kanya-kanya natin mga pamilya ang totoo. At saka sasabihin ko sa kanila na pananagutan kita. Sabi naman ni Erim sa akin na si Dido namang panagutan ako. Pag-isipan mo munang mabuti, Erim. Gusto kong maging sigurado ka bago ka mag-decide sa mga bagay-bagay nang sa ganon hindi ka magsisi sa bandang huli. Wika ko sa kanya. Buo na ang desisyon ko na panagutan ka. Please, Regine. Ako nang bahala sa pamilya ko. Mamaya sasabihin ko na kay mama ang totoo. Bukas na bukas din pupunta kami dyan sa inyo para mamanhikan. Yan naman ang pangako niya sa akin. Papadudot na bigla ang mga magulang ko kasama ang pagkabigla din ng mga magulang niya nang malaman nilang buntis ako. Namanhikan kagad si Erim at ang mga magulang niya kahit na labag sa kalooban ng mga magulang ang ginawa nila. Samantala pinaghandaan na agad namin ang kasal. Bagamat madalas kaming nagkakaproblema sa pera ay hindi naging hadlang yon para planuhin ang lahat. Ngunit isang araw, sinabi sa akin ni Erim na kailangan niyang bumalik sa probinsya sa pamilya niya dahil may mahalaga daw siyang gagawin at aayusin. Nangamba naman ako kasi baka pipigilan lamang siya ng pamilya niya para huwag matuloy ang kasal namin. Pero sinigurado naman sa akin ni Erim na uuwi din siya kaagad at matutuloy ang kasal namin. Kaya no choice ako noon kundi ang hayaan na lamang siya. Pero lumipas ang ilang buwan ay hindi pa rin umuwi si Erim sa akin. Ang sakit pa ay hindi nagparamdam sa akin ng nobyo ko ng halos isang buwan. Dahil sa sama ng loob ay binuhos ko ang lahat sa Facebook. Binasama yun ng mga kaanak ni Erim at naggalit sila sa akin, lalo na ang mga magulang nito. Kaya simula noon ay hindi na sila nagparamdam pa sa akin. Bagamat hindi nila direktang sinabi na walang kasalang magaganap, ay tinanggap ko na rin ang posibilidad na baka hindi na nga matuloy ang kasal. Pero isang araw ay nasorpresa ako nang umuwi si Erim sa amin, Papa Dudut. Erim, bakit ngayon ka lang umuwi? Naiiyak kong tanong sa kanya. Patawarin mo ko kung ngayon lang ako nakauwi. Nagkaroon lang kami ng problema. Alam mo na, problemang pampamilya. Pagtatapat niya sa akin. Tungkol ba sa atin? Usisa ko. Tumango lamang siya bilang sagot sa tanong ko. Tuloy pa rin ang kasal natin. Yun nga lang, baka sa susunod na taon na. Pahayag niya sa akin. Okay lang yun sa akin, Erim. Alam ko na kinamumuhian pa rin ako ng mga magulang mo hanggang ngayon. Pangamba ko. Huwag mo na silang intindihin. Hindi naman mga magulang ko ang pakikisamahan ko kung hindi ikaw. Ipakita na lang natin sa kanila na kaya nating mamuhay at magkapamilya. Napatingin naman ako kay Erim dahil sa sinabi niyang yon. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti naman sa akin ang nobyo ko. Magsasama na tayong dalawa. Ikaw ang pinili ko sa halip na sila. Ganon? Siguradong nagalit ang mga magulang mo sa'yo. Pag-aalala ko. Maintindihan din ng mga magulang ko kung bakit mas pinili kita kaysa sa kanila. Regine, magsusumika pa ako lalo para mabuhay ko kayong dalawa ng anak natin. Mag-iipon na rin tayo. Gusto ko tayo na mismo ang gagastos para sa kasal natin. Huwag na tayong umasa pa sa mga magulang natin. Ayaw ko magkaroon pa tayo ng utang na loob sa kanila para wala din silang may sumbat sa atin. Regine, simula sa araw na ito, hindi na kita iiwan. Yun ang pangakong binitawan niya sa akin na pangahawakan ko sa mahabang panahon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magkasama kaming dalawa na nangangarap na makabuo ng maayos na pamilya. Kinasal po kami noong 2016, may dalawa na rin kaming anak at minamanage na maliit na negosyo. Nagbabaka sakaling umasenso. Hindi man kami okay ngayon ng mga magulang niya ay lagi naman niyang sinasabi na magiging maayos din ang lahat sa takdang panahon. Ipapakita lang naming dalawa na masaya kami at maayos ang pamumuhay ng hindi humihingi ng tulong sa kanila. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, kahit isa ay wala akong pinagsisisihan. Maswerte ako kasi kahit naging ganito ang buhay ko, hindi ako kailanman pinabayaan at tinalikuran ng pamilya ko. At higit na maswerte ako dahil nakilala ko si Erim na nagturo sa akin kung paano magmahal at mahalin. Kung paano masaktan at makabangon muli. Kung paano magmahal ng walang hinihinging kapalit. Na maging masaya kahit maraming problema at matutong lumaban kapag kinakailangan.
Hindi man perpekto ang relasyon naming dalawa ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Papa Dudut, sana ay mapaunlakan ninyong i-upload ang sulat ko sa Papa Dudut YouTube channel bilang sorpresa sa aking asawa. Kung sakali man na mapili niyo itong ibahagi, huwag po sana ninyong kalimutan na i-text ako para mapakinggan namin ang asawa ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na nagpapasalamat, Regine. Ang tunay na pag-ibig, gaano man subukang sirain o pabagsakin ng pagsubok, ay mananatiling matatag at matibay, tulad na lamang ng pagmamahala ni Regine at Erim. Pinatunayan nilang dalawa na dapat ay magkasama at nagtutulungan para malampasan ang problemang dumarating sa inyong mag-asawa. At eto kami, masayang malaman na nagtagumpay kayong ma-survive ang bawat dumating na trials sa inyong relasyon. At mas tumibay pa ito kumpara sa dati na parang napipilitan lamang. Sana ay lalo pang pagtibay ng Panginoon ang inyong pagsasama. God bless sa inyong dalawa at maraming salamat sa pakikinig sa Papa Dudut Stories.